Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programang Manage Life Radio, sa lahat po ng ating mga estudyante sa The Late Start Investor Class at sa ating mga estudyante sa Think and Grow Rich Class at sa ating mga katropa na sumusubaybay po at nagla-like sa ating page na Manage Life. Maraming salamat po. Welcome po sa ating programa sa araw na ito, Manage Life Radio. Sa araw po na ito, pag-uusapan natin ang 10 rules of success. Ito po'y ayon kay Andrew Carnegie at ito po'y naging dahilan bakit siya naging successful at naging mayaman. No? At ito po'y pinasulat niya kay Napoleon Hill sa kanyang libro Think and Grow Rich. Dito po natin makikita yung iilang punto. Siguro hindi naman ito ang kabuuang libro, pero ito po ang parang pinakabuod ng buong libro. And I want you to take down notes nang sa ganun po ay hindi nyo po makalimutan o di kaya i-play nyo lang po uli ang audio ito para po sa inyong karagdagang kaalaman. Ang una po sa ating listahan ay define your purpose. Bakit gusto mo bang yumaman? Bakit gusto mo bang maging financially free? Ano ba talaga ang dahilan? You need to have a definite purpose. A purpose should be defined. Dapat alam, no? Hindi lang basta gusto ko maging milyonaryo, yun lang. Define your purpose. Bakit gusto mo? Ano ba talaga ang purpose mo? Ano ba talaga ang dahilan bakit gusto mo ito, no? Pwede mong sabihin, because I want to be like this, I want to help my community to become an instrument. My desire for you is to become an enlightened millionaire. Not just a millionaire, but an enlightened millionaire. Yun po ang gusto kong mangyari sa bawat Pilipino. Ano pong ibig sabihin ng enlightened millionaire? Na tayo yumayaman hindi para sa sarili lamang natin, kundi para din makatulong sa iba. So una po sa listahan, define your purpose. Number 2 po is create a mastermind alliance. Sabi po ni Chinkitan, no, at madalas natin naririnig sa iba't ibang mga tao, itong katagang, birds of the same feather flocks together. Kung ang inyong kasama ay hindi mga magagaling at outcast, probably madadamay po kayo. Pero kung madalas ninyong sinasamahan yung mga magagaling na tao at may alam sa buhay, you can make your own alliances with them, a mastermind alliance. Kasi hindi po lahat ng bagay alam natin, hindi po ba? Halimbawa, kung marunong kayo sa teknolohiya o sa technology sa computer, probably wala kayong alam sa marketing, no? O probably wala kang alam sa iba pang mga aspeto, sa planning. Kung meron kang kakilala na magaling dito, then be partners with them. Develop a mastermind alliance. Number 3, go to the extra mile. Go the extra mile. Ibig sabihin, don't just go when someone asks you for a kilometer or a mile, go the second mile. Ibig sabihin po na do something special. Kung halimbawa inutusan po tayo o di kaya nakiusap ang ating mga customer to do some favor, ang gagawin po natin is go beyond it, no? Kung halimbawa humingi siya ng kanin, edi dagdagan mo na lang din ng ulam. Ganun po yun, no? Ibig sabihin, go the extra mile. Kung halimbawa humihingi siya ng information sa inyo patungkol sa isang bagay, bigyan nyo po ng papel, no? Bigyan nyo po ng information na sobra talaga, no? Na siya mismo ay magsasabing, grabe ka naman, sobra naman tong ginagawa mo. Because we want to do the best that we can in whatever field we are. Number 4 po is practice applied faith. Pananampalataya po ay napakahalaga. No, i-practice po natin yung applied faith. Kung meron kayong pinaniniwalaan sa isang bagay, gusto nyo mangyari ang isang bagay, then practice applied faith. Halimbawa, gusto nyo yumaman, then apply your faith. No? Do something. Yun po yung sinasabi ni Jim Rohn na kailangan your wisdom and faith be deposited into activity. It means that faith plus work. If you want to become successful, you include work in your faith. Kasi faith without work is dead. Number 5 po tayo. Have personal initiative. Do you know what is initiative? Para sa ilan, sabi nila may isip daw. Sa akin po, tinitingnan ko po ito. Yung mga taong tamad, walang initiative yun. Hindi nag-iisip eh. Pati nga sa pag-iisip, tamad eh. Paano pa kaya kung gumawa? Bilang isang tao, magkaroon tayo ng sariling initiative. Magkaroon tayo ng pamamaraan.
Mag-isip tayo kung ano ba talaga ang nararapat at dapat na gawin sa isang bagay. Yun po ang dapat maging ugali natin. So, develop or have personal initiative. Number 6, indulge your imagination. Lahat po ng bagay ay nag-uumpisa po sa imagination. Pero kung hindi tayo mag-i-imagine, wala tayong iniisip, nako, wala kang mararating yan. Hanggang doon lang tayo niyan, no? Hanggang doon lang tayo sa ordinaryong mga bagay. Kaya po, lahat ng mga bagay na meron tayo ay nag-uumpisa po yan sa imagination. Yung ilaw na nagliliwanag ngayon, yung computer na ginagamit ko ngayon, itong microphone, itong lahat po ay resulta ng imagination, ng creative mind. Kaya po, wag po kayong tumigil sa kaka-imagine and put this imagination into reality. Put your idea into money. Number 7, exert enthusiasm. Magpakita po tayo ng gana sa mga bagay na ginagawa natin. No? Magkakaroon tayo ng enthusiasm, magkaroon tayo ng vitality. Yung buhay ba? Yung pag kasama mo yung isang tao, parang buhay na buhay. Kasi meron siyang enthusiasm. Kailangan po i-exert natin yung enthusiasm na meron tayo. Kailangan natin ipaalam sa tao na kailangan makita at maramdaman ng mga tao na you are really alive. Buhay ka, buhay na buhay. Hindi patay. Yun po ang dapat nating i-develop. Number 8 is think accurately. Dapat mag-isip tayo. No? What is think accurately? Do not think based on emotion because that is what we call the subconscious mind, the subconscious thinking. But if we will think accurately, it is what we call the conscious thinking or the conscious mind working. Bakit po? Maraming mga tao, they are doing things based on habit. They are not really thinking accurately. Kaya napakahalaga kung tayo po ay gustong umunlad at umahon sa buhay, mag-isip. Kasi akala natin nag-iisip tayo, actually hindi po. Hindi po tayo talaga nag-iisip. Nasa 5% lang siguro ng mga tao tunay talagang nag-iisip. 95% ng mga tao ginagawa lang mga bagay-bagay dahil sa kanilang habit. Hindi po talaga sila tunay na nag-iisip. Now, be one of the 5% that really thinking. Number 9. Tama ba? O number 9. Concentrate on your effort. Kung meron kayong ginagawa o meron tayong pinagtutuunan ng pansin, focus. Ang ibig po sabihin ng focus is huwag hayaan na merong sasagabal doon sa ating mga ginagawa. Concentrate on your effort. Concentrate in one project. Concentrate, put all your energy on that project if you want really to become successful. Now, kung meron ka mga struggles ngayon with regards to your finances or with regards to your plans to succeed, this is the moment for you to concentrate. Huwag nang damihan yung iniisip, no? Mag-isip ng isang bagay at focus your effort on that so that you will become successful. Kung ano man yung bagay na ginagawa mo ngayon towards your success, focus your effort on that. No? Concentrate your effort on that. Number 10, last but not the least is profit from adversity. Hindi po porke na nafe-fail tayo tapos na yun. Profit from adversity. Learn from failures. Matuto mula sa pagkabagsak, matuto mula sa mga kalaban, matuto mula sa nangyayari sa buhay. Profit from adversity. Kung kailangan, hindi kasi madalas na tao pag sinabing talo or failure, talagang hindi na rin sila talaga gumagawa. They are not looking at it as the best way or the profitable way. They don't look at it as a learning stage for them. Hindi nila ito tinitingnan bilang isang bahagdan nang sa ganun sila ay matututo. At yun po ang pagkakamali ng nakararami. Dapat po tingnan natin na tayo po ay matututo din sa mga failure. Binanggit ko po ang 10 laws of success. All you have to do is just to use them and just to profit from this discussion and use them if you really want to become financially successful. You will succeed in life. You will become financially free if you will participate or use the talent that you have to the best that you can. Have a definite purpose, create a mastermind, develop. No, yung mga binanggit ko kanina, gawin po natin sa buhay natin. Muli po, ito si Pastor OG Solitario, challenging you that don't just survive, but also thrive. Rich for managed life.
Hanggang sa muli po, paalam at God bless po sa ating lahat.